Ang kwento ay nagsisimula sa isang dalagitang nagngangalang Han Gangjo na sumasagot sa mga tanong ng kanyang mga guro sa paaralan. Sinabi niyang mahal niya ang pagkanta at iginiit na hindi niya kasalanan ang nangyari. Gayunpaman, pinalayas siya ng kanyang mga guro sa eskwela at sinabihang mag-enroll na lang sa ibang paaralan. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang nangyari sa kanya, ngunit malalaman ito sa mga susunod na bahagi ng kwento. Pagkatapos niyang mapatalsik sa paaralan, hindi alam ni Gangjo kung anong gagawin niya. Dumating ang isa niyang guro, si Ginoong Lee, upang tumulong sa kanya. Tinulungan siyang makahanap ng bagong paaralan sa ibang lungsod. Nakapasok siya sa bagong paaralan, ngunit wala siyang matutuluyan. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, inumungkahi ni Ginoong Lee na pansamantala siyang tumira sa kanyang ina, si Ginang Cho. Sa una, tumanggi si Ginang Cho na patirahin si Gangjo sa kanilang bahay dahil hindi niya ito kilala. Ngunit matapos ang pagmamakaawa ni Mr. Lee, napilitang pumayag si Ginang Cho, 1 linggo lang daw ang palugit. Kinabukasan, dumating si Gangjo sa kanyang bagong paaralan at ipinakilala siya ng kanyang guro sa klase. Pagkatapos ng klase, nagpunta siya sa isang cyber cafe upang hanapin ang address ng kanyang ina gamit ang isang lumang numero ng telepono. Sa katotohanan, nakatira pala ang kanyang ina sa parehong lungsod, kasama ang kanyang pangalawang asawa. Gayunman, wala siyang nahanap na kapakipakinabang na impormasyon sa cafe. Mula roon, dumiretso siya sa tindahan ni Ginang Cho at tumulong sa mga gawain doon. Nakita ito ni Ginang Cho at unti-unting lumambot ang loob niya kay Gangjo. Kinabukasan, matapos ang klase, napansin ni Gangjo ang isang grupo ng mga babaeng nag-e-ensayo ng pagkanta. Ngunit nang makita siya ng isa sa kanila, agad itong tumakbo palayo. Maya-maya, dumalo si Gangjo sa kanyang klase sa paglangoy. Simula nang lumipat siya sa bagong paaralan, nagkaroon siya ng matinding interes sa swimming. Pagkatapos ng ensayo, habang nagpapalit ng damit, nagsimula siyang hamhamang ng isang kanta. Narinig siya ng isang babaeng estudyante sa labas, si Yeonhee, at palihim siyang nirecord habang kumakanta. Si Yeonhee, na pinuno ng singing group ng paaralan, lumapit kay Gangjo at pinuri ang kanyang tinig. Masigla niyang sinabi na kung sasali si Gangjo sa grupo, maaari siyang makamit ang tagumpay. Subalit, laking gulat ni Yeonhee nang magalit si Gangjo at tanggihan ang alok. Sa halip na matuwa, tumanggi siyang sumali. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Gangjo na hanapin ang kanyang ina. Sa huli, natagpuan niya itong nagtatrabaho sa isang convenience store sa lungsod. Matapos ang 3 taon, nang tuwa si Gangjo nang muling makita ang kanyang ina, para bang nakahanap siya ng bagong dahilan upang mabuhay. Ngunit, hindi natuwa ang kanyang ina na makita siya, at malamig nitong sinabi sa kanya na huwag na siyang bumalik kailanman. Wasak ang puso ni Gangjo, matapos ang 3 taong paghahanap, isang saglit lang ay itinaboy siya. Lunod sa kalungkutan, tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Gangjo na walang tao sa silid ng singing club. Sinamantala niya ang pagkakataon, kinuha ang gitara at nagsimulang kumanta, hindi niya alam na si Yeonhee at ang natitirang miyembro ng singing group ay palihim na nanonood mula sa labas, nabighani sa tinig ni Gangjo. Tahimik silang nakikinig, ng paghanga. Ngunit nang mapansin sila ni Gangjo, agad siyang tumigil sa pagkanta at lumabas ng silid. Sinundan siya ni Yeonhee at ng grupo, binuhusan siya ng papuri at masiglang inanyayahan na sumali sa kanila, ngunit tumanggi si Gangjo at lumayo. Lumipas ang 1 linggo, at panahon na para umalis si Gangjo mula sa bahay ni Ginang Cho. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at nagpaalam kay Ginang Cho, ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ni Ginang Cho at sinabing pwede siyang manatili doon hanggat gusto niya. Sa narinig, napuno ng tuwa si Gangjo at nagdesisyong manatili. Kinabukasan, sumali na si Gangjo sa singing group ng paaralan at nagsimula silang mag-ensayo araw-araw. Pagkatapos ng swimming class, patuloy siyang tumutulong kay Ginang Cho sa tindahan at unti-unting nakakabuo ng magandang ugnayan sa mga tao sa paligid niya. Isang araw, binisita siya ng dati niyang guro, si Mr. Lee. Sinabi nito na mukhang hindi na makakaiwas sa parusa ang mga lalaking sangkot sa nakaraan, dahil sa malalakas na ebidensya laban sa kanila. Sa narinig, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Gangjo. Ilang araw ang lumipas, masaya siyang nilapitan ng kaibigan at sinabing ipinadala nila ang video ni Gangjo habang kumakanta sa isang ahensya, at nagustuhan ito ng mga taga-ahensya, gusto pa raw siyang makilala. Akala ng mga kaibigan niya ay matutuwa siya, pero laking gulat nila nang magalit siya. Mariin niyang sinabi na huwag silang makikialam muli sa kanyang personal na buhay, saka siya lumayo. Pagkatapos ng klase, sinubukan siyang kausapin ni Yeonhee, pero binaliwala siya ni Gangjo. Gayunpaman, hindi ito dinamdam ni Yeonhee. Sa halip,
Kalma siyang nagtanong kung anong problema at bakit ayaw ni Gangjo sa ganong magandang oportunidad. Sa narinig, unti-unting nawala ang galit ni Gangjo. Inimbitahan siya ni Yeonhee sa kanilang bahay. Habang nag-uusap sila, pabirong tinanong ni Yeonhee kung nakahalik na ba siya sa isang lalaki. Sumagot si Gangjo na nakahalik na siya sa 44 na lalaki. Tumawa si Yeonhee, akala'y nagbibiro si Gangjo, pero ang katotohanan ay mas madilim. Isa palang biktima si Gangjo ng isang karumal-dumal na insidente na kinasangkutan ng 44 na lalaki. Ito ang tunay na dahilan kung bakit siya pinaalis sa kanyang dating paaralan. Isang gabi, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama, na nagyayang magkita sila sa isang restaurant. Pagdating niya roon, iniabot sa kanya ng ama ang isang blankong papel at pinapirma siya. Nang tanungin niya kung bakit, tumanggi ang ama na magpaliwanag. Kinabukasan sa paaralan, tinanong siya ng mga kaibigan kung ano ang pangarap niya at ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Sumagot si Gangjo, isa lang ang pangarap ko, matutong lumangoy ng kahit 25 metro. Nagtawanan ang lahat, hindi alam na may mas malalim na dahilan sa likod ng simpleng layuning iyon. Gabi na habang pauwi si Gangjo nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Lee. Agad na tinanong ni Mr. Lee si Gangjo kung may pinirmahan ba siyang dokumento. Nang kumpirmahin ito ni Gangjo, labis siyang nabahala at pinagsabihan siya na huwag kailanman pumirma sa kahit ano nang hindi nauunawaan. Sa pag-uwi ni Gangjo, ilang beses niyang tinawagan ang kanyang ama, ngunit hindi ito sumagot. Doon niya napagtanto na pati ang kanyang ama ay pinagtaksilan siya. Kinabukasan, pagdating niya sa paaralan, gulat na gulat si Gangjo nang malaman na in-upload ng kanyang mga kaibigan sa internet ang kanyang music video. Nababalot ng takot at kaba, sinigawan niya ang mga ito at inutos na agad burahin ang video. Nasaktan sa kanyang reaksyon, may isang babaeng nagkomento na walang may gusto kay Gangjo dahil sa ugali niya. Habang nasa klase si Gangjo, isang grupo ng matatanda ang biglaang pumasok at pinalibutan siya, sila ang mga magulang ng mga lalaking sangkot sa insidente ng kanyang nakaraan. Pinilit siyang pumirma sa isang dokumento, ngunit sa labis na takot, nagawa niyang tumakbo at magtago sa ibang silid. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa nakaraan, ipinapakita ang buhay ni Gangjo sa kanilang bayan. Nagtatrabaho siya noon sa isang convenience store, at minsan ay siya lang ang nagbabantay. Isang araw, pumasok sa tindahan ang isang lalaking nagngangalang Kim, anak ng may-ari ng tindahan, na madalas inaapi ng kanyang mga kaklase. Kumuha siya ng ilang pakete ng chichirya at inumin ng hindi nagbabayad. Nausisa si Gangjo, kaya sumilip siya sa labas at nakita niyang ibinibigay ni Kim ang mga pagkain sa isang grupo ng mga lalaking naghihintay sa labas. Isa lang ang matalik na kaibigan ni Gangjo noon si Hwa, at magkasama silang nakatira sa isang maliit na flat. Si Kim, na nobyo ni Hwa, ay madalas bumisita sa kanilang bahay. Isang araw, pag-uwi ni Gangjo, naabutan niya si Kim na umiinom kasama ang ilang kaibigan. Agad niyang pinaalis ang mga ito, at habang palabas, dinalaan niya sila na tigilan na ang pananakit kay Kim. Nagalit ang pinuno ng grupo at sinimulang latin si Gangjo, bago biglang saktan si Kim. Sa gulat, agad na tumawag ng pulis si Gangjo, iniulat na may mga lalaking pumasok sa kanilang bahay at inaatake ang kaibigan niya. Bago pa man siya makapagsalita ng buo, inagaw ng isa sa mga lalaki ang kanyang telepono at sinabing birong tawag lang iyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, madalas nang magpunta ang grupo sa bahay ni Gangjo. Wala siyang magawa. Isang araw, palihim na nilagyan ng leader ng grupo ng betchin ang isang baso ng alak at iniutos kay Kim na ibigay ito kay Gangjo. Nilapitan siya ni Kim at pinilit siyang inumin ito. Nang tumanggi siya, sinabi ni Kim na aalis lang ang mga lalaki kung iinuman niya ito. Sa pagkalito at takot, napilitang sumang-ayon si Gangjo. Pagkatapos niyang inumin ito, nawalan siya ng kontrol sa sarili, at pinalakpakan siya ng mga lalaki. Hindi lang si Gangjo ang naging biktima, kundi pati si Hwa, at na-videohan pa ang buong insidente. Habang nangyayari ito, dumating ang ama ni Kim at nakita ang lahat, ngunit wala itong ginawa, dinala lang niya ang kanyang anak paalis, na parang walang nangyari. Dahil sa trauma, tinapos ni Hwa ang sarili. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Ipinahatid si Gangjo pauwi mula sa eskwelahan ng nobyo ni Miss Cho, na isang pulis. Ikinwento nito kay Miss Cho ang nakaraan ni Gangjo. Habang nag-uusap sila, bumaba si Gangjo dala ang kanyang mga gamit, handa nang umalis. Nagpaalam siya kay Miss Cho at tumungo sa pinto, ngunit hinabol siya ng nobyo ni Ginang Cho. Iniabot nito ang mga papeles sa piyansa ni Kim, at iginiit na inosente si Kim, na napilitan lang sa mga nangyari. Ngunit tumanggi si Gangjo na pumirma. Para sa kanya, kasing sama ni Kim ang lahat ng iba pa sa nangyaring trahedya. Gabing iyon, nanatili si Gangjo sa isang shelter, at ilang beses tumawag sa ama niya,
ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Sa sobrang desperasyon, tinawagan niya si Mr. Lee. Ipinabatid nito na lumala na ang sitwasyon, napabalita na sa lahat ng pahayagan ang kanyang kaso. Ibinunyag rin niya na ipinagkanulo siya ng sariling ama, na kinuha ang lahat ng perang nalikom mula sa petisyon at biglang naglaho. Samantala, nalaman ni Yan Yi at ng mga kaibigan niya ang totoong nangyari kay Gangjo, at lubos silang nalungkot. Gusto nilang suportahan siya, kaya nagpadala ng mensahe si Yan Yi, sinasabing wala siyang kasalanan sa lahat ng iyon, at nagmakaawang bumalik siya. Sa sumunod na eksena, makikita si Gangjo sa isang tulay, dala ang kanyang bag. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa ilog. Habang siya'y bumabagsak, naririnig ang tinig ng kaibigan niya sa nakaraan, nagtatanong. Bakit mo gustong matutong lumangoy? Sumagot si Gangjo sa isip niya. Kung sakaling magbago ang isip ko, gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Sa halip na lumubog, nagsimulang lumangoy si Gangjo, nilalabanan ang kanyang nakaraan at pinipiling mabuhay. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.